Sundalo ito nanonood eh. Di ba rebelde ka noon? Hindi sides. Hindi wala. Sundalo hindi. Hindi po. Ano, CSDF? Ordinaryo po. Ordinaryo. Ordinaryo. Balik Islam? Balik Islam po. Kailan ka nagmuklo? Nagmuslim? Ano pong August 8, way back 2002. 2002. Ngayon ay 2013. 13. Ilang taon na? More or less? 11 Ha? years. Ha? 11 years. 2002, 11 years. Ilan ang asawa ngayon? Isa pa lang. Isa pa lang. Ibig sabihin may plano ka? Inshallah, Ustads. Inshallah. Kung ibigay ng Panginoon. Di ba? Anong subject mong tatalakayin, brother? Islam ang pinakaunang reliyon sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Okay. Pangalan natin? Abdurrahman Balboa. Balboa. Taga saan? Taga Cebu po. Sige. Saan Cebu? Hongkira? Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Taga Lapu-Lapu ko doon. Taga-Upon. Kaniya, Butchol ka. Ayun ang taga-Upon po ka. Ha? Halika. So, taga-Upon, brother. Sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City. So, baratiin mo muna yung mga kamag-anak mo sa Lapu-Lapu dahil ipalabas namin ito sa YouTube at Facebook. Okay. Mag-ingat ka dahil pag sabi mo nga isa pa, naririnig ka sa misis mo, mapapanood ito. Mag-ingat ka, baka temprano ka makauwi. Okay. So, babatiin mo muna si misis. Sorry, misis. Nagbibiro lang ako. Sabihin mo. Sorry, Mrs. Nagbibiro lang ako. Talaga mabait ito. Mabait ito. So, kasi alam niya, nalimutan niya nga i-Facebook ko ito eh. At i-YouTube dito. Ha? Misis mo, waray, hindi. Taga-Bohol po. Salamat ka, kasi taga-waray. Anak ko, tanggal ang ulo. Buti kong ulong malaki, ulong... Okay. Ang misis mo ngayon, ilang anak? Dalawa po. Dalawa. Kailan ka dito dumating sa Qatar? Dumating po ako dito noong November 6, 2013. 2012. 2012. Isang taon ka, no? Wala. Isang taon, alhamdulillah. So, ang tatalakayin mo ay ang Islam, ang unang relihiyon sa Pilipinas. Yun ba? Islam ang pinakaunang reliyon sa Pilipinas. Taga Lapu-Lapu ka, di ba? Kamag-anak mo sila Lapu-Lapu. Hindi ako. Kriminal yun eh. Siya pumatay sa lolo namin noon. Si Magellan. Pakinggan po lang natin sa aking isalaysay. Sige, sa iyo na microphone. Mukha ka naman talaga Lapu-Lapu. Sandali. So, brother, pangalan mo sa Muslim? Abdurrahman. Abdurrahman Balboa. So, pakinggan po natin. Hindi ito mag-awit ha, baka akala nyo, aawit. Hindi. Nagsasalita po siya sa topiko na subject na paksa na pinamagatang ang relihiyong Islam, ang unang relihiyon sa Pilipinas. Okay, ibigay natin ang microphone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako ay nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban kay Satanas na iniligaw. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang pagbati, kapayapaan ay mapasa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat
ng mga taong tumatahak sa katuruan at gawain sa Islam hanggang sa huling araw. Ang pagbati ng sandaigdigang pagbati ng mga Muslim, naway ang kapayapaan, habag at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabasa ating lahat. Sa ating mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nag-anyaya sa inyo na patuloy na pakinggan ang katuruan. Subaybayan po natin ang katuruan, kaalaman sa Islam. Dahil ang Islam ay isang tunay na reliyon na ibinigay ni Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sa pinakamalapit na Tagalog, katotohanan sa paningin ng Allah, paningin ni Allah, ang Islam ay ang reliyong Islam. So ang aking paksang talakayin, Islam ang pinakaunang reliyon sa Pilipinas. Ang maikling kasaysayan, kahulugan at kaugnayan. Ang reliyong Islam ay may malalim at malawak na kasaysayan sa isang bansa. Noon ay mapayapa at ang mga Muslim at pagano lamang ang naninirahan dito. Ito ang bansang Pilipinas sa kasalukuyan. Kung ito ay masusi nating pag-aralan, malalaman natin mula sa kasaysayang ito na kahit papano ay makapagdudulot o makapagbibigay sa atin ng mga magagandang aral, kaalaman at paliwanag tungkol sa nakaraang karanasan ng ating pinakamamahal na bansa. Kung titignan natin sa heograpiya, ang ating bansa ay makikita natin sa Timog Silangang Asya o Southeast Asia na karamihan sa mga kalapit bansang nakapaligid dito ay mga bansang Muslim. Kung ihambing natin ang katayuan ng reliyong Islam sa mga bansa ng Timog Silangang Asya, ay makikita natin na ang reliyong Islam ay siyang nangunguna sa lahat ng reliyon sa buong Asia. Mula sa talaan ng mga bansa ay mapapansin natin ang katayuan ng reliyong Islam sa mga bansa ng Asia, na kung hindi Islam ang pangunahing reliyon, ay siya ang pangalawang reliyon. Ang lahi ng mga Pilipino sa kasalukuyan ay tinaguriang lahing Indo-Malay, na ang kahulugan ay lahing nagmula sa pinaghalong lahi ng Indonesian at Malaysian. Sa mga katuwid, ang pinagmulan ng ating lahi ay puro Muslim. So makikita natin ang mga bansa na ito, ang Malaysia ay ang Islam ang nangunguna. Ang Brunei, Islam lamang ang relihiyon doon. Ang Indonesia ay nangunguna ang Islam. Ang China, pumapangalawa ang Islam. Ang Japan, pumapangalawa ang Islam. Sa Singapore, pumapangalawa ang Islam. Sa Thailand, Islam ang pumapangalawa. At sa Korea, North at saka South, Islam ang pumapangalawa. Naniniwala ang mga mananalaysay natin na ang pinagmulan ng mga tao sa ating bansa ay galing sa lupalop ng Asya, at nagkataon lamang na nasa kapuluan ng Pilipinas sila naninirahan. Ang Islam ay dumating sa ating bansa dala ng mga ngalakal na mga Muslim na nanggaling sa mga kalapit bansang Muslim pagpasok ng ika-13 siglo o 13th century sa pamumuno ni Sharif Makdum
na isang misyonaryong Muslim noong 1380 upang mapalawak ang kaalaman at katuruan sa Islam. Ang Islam ay siya ang pinakaunang reliyon na dumating at tinanggap ng ating mga ninuno. Ang batas ng Islam ang naging batas ng kapuluan sa Pilipinas sa loob ng mahigit na 1200 taon hanggang sa pagpasok na ika-15 siglo o 15th century. Taong 1521, iyon din ang unang pagdating ng mga dayuhang Kastila sa ating bansa sa pamumuno ni Ferdinand Magellan na isang Portugalista. Mula nang sila ay dumating sa ating bansa, ang kapuluan ang naging kapuluan nating ito ay kanilang bininyagan sa pangalang Pilipinas. Ito ay hinango mula sa pangalan at karangalan ni Haring Philip II ng bansang Espanya bilang palatandaan na ang bansang ito ay kasama sa mga bansang nasakop ng kaharian ng Espanya. Kanilang itinanim sa ating kapuluan ang pinakaunang krus sa isla ng Limasawa bilang tanda ng kanilang balak na sakupin at baguhin ang kredo ng ating bansa sa kahit anong pamamaraan. Subalit sila ay sinalubong ng ating mga ninunong Muslim ng malaki at malawak na sagupaan upang ipagtanggol ang sariling bansa. Karangalan, kredo, pananampalataya sa Islam. Ang sandata ng ating mga ninuno ay katulad ng kris, tabak at palaso ay hindi kayang itapat sa baril at kanyon na mga dayuhang Kastila dahil sa panahong ito ay kalakasan ng emperador ng Espanya at sila ay kasama sa mga malalakas na imperyo sa buong daigdig. Ang mga Muslim ay mahihina at walang kalaban-laban sa pakipagdigmaan sa mga dayuhang Kastila. Kaya walang nagawa ang kanilang pagpapasakit maliban lang kung sila ay sumuko o makipaglaban hanggang wakas. Maliban sa pulo ng Mindanao, halos ang buong kapuluan ay sumuko at lumuhod sa kaharian ng Espanya. Ito ang araw ng tagumpay at pagwawagi ng mga dayuhang Kastila dahil sa halos ang buong kapuluan at ang lahat ng kayamanan na papaloob nito ay nasa kanilang kapangyarihan. Ito rin ang araw na napakasakit at ang kanilang mga angkan tayo ay magiging dayuhan at alipin sa sariling bansa. Maliwanag sa pangyayaring ito na ang hangarin ng mga dayuhang Kastila ay sa kanilang paglalakbay ay upang mapalaki at mapalawak ang koloniya ng Espanya at kredong Kristyanismo sa kahit anong pamamaraan, maras man o masakit, kung ito ay kinakailangan, ay gagawin nila magtagumpay lamang ang kanilang hangarin. Bilang pagpapatunay sa tunay na kasaysayan at karanasang tinamo ng mga ninuno nating mga Muslim sa panahon ng pagdating ng mga dayuhang Kastila sa ating bansa at sa loob ng mahigit na 400 taon na ang nakakaraan ay mayroon pa ring mga bakas na naiwan. Mayroon pa ring bakas na naiwan ng kanilang kahapon upang sila ay maalala at magunita sa kanilang kapuri-puring gawa, kadakilaan at kabayanihan bilang mga tagapagtanggol
sa sarili nating bansa, kredo at karangalan. Sa bandang Maynila, sa may daungan ng Maynila, ito ang port area, ay makikita natin dito ang Intramuros, ang Muslim ports. Ito ang malaking kuta ng mga Muslim sa pamumuno ni Raha Lakandula, Raha Suliman at Raha Matanda sa kanilang pakikipagdigmaan laban sa mga dayuhang Kastila. Sa bandang Kabisayaan naman ay sina Raha Umabon ng isla ng Cebu at Dato Lapu-Lapu Katiladupo na siya ang pumatay kay Ferdinand Magellan noong magsagupaan sila sa dalampasigan ng isla ng Mactan. Maging sa ating mga paaralan ay tinuturo sa atin ang katayuan ng mga 10 datos, Bornean datos. Kasama dito sina Dato Puti, Dato Sumakwil, Dato Sikatuna, Dato Paiburong, Dato Bangkaya, Dato Paduhinog, Dato Lubay, Dato Dumangsol, Dato Dumalugdog at Dato Valenzuela. Ang mga dato na ito ay namuno at naninirahan sa bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong kasama sa mga matataas na parangal na ihandog sa ating bansa, ang Dato Puti, Dato Sumakwil at Dato Sikatuna Awards. Ang Kapuluan ng Mindanao ay alam natin na ito ang lugar ng mga Moro Muslim. Ang pangalang Moro ay katagang ginamit ng mga dayuhang Kastila sa lahat ng mga taong sumasalungat at hindi sumusunod sa kanilang mga kagustuhan. Nang dahil ang mga ninuno natin ay lumaban sa kanilang administrasyon, kaya sila ay tinawag nilang Moros. Ang pangalang Moros ay hinango mula sa mga mamayan ng isang lugar sa Afrika na ang pangalan ay Moor. Ang lugar na ito ay gustong sakupin ng Espanya. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay nabigo at natalo. Kaya noong sila ay dumating sa ating bansa at nakita ang mga gawain at tradisyon ng ating mga ninuno na may pagkahawig sa tradisyon ng mga Muslim sa Moros sa Afrika, sila ay tinawag na mga Moros. Ang mga Muslim na ito sa Mindanao, sila ay mga naiwang alaala ng ating mga ninunong Muslim na nakipaglaban sa mga Kastila. Sila hindi natalo, hindi naman sumuko. Sila ang naging salamin ng ating kahapon bilang mga dakilang mandirigma. Pinag-ingatan nilang mabuti ang kredo at pananampalatayang Islam iniwan sa kanila ng ating mga ninuno. Sila ay kasama sa mga magaganda at malinaw na prueba tungkol sa katotohanang nakalipas sa kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas. Alhamdulillah, ang mga Pilipino sa loob ng mahabang panahong pagkakukulong ng kanilang kalayaan, naggawa ng mga pagkasunod-sunod na mga kolonyalista ay hindi mapaguho nila. Kahit hindi nangahulugan na pati na ang kanilang mga kaugnayan ay mapaguho nila. Kahit nawasak nila ang kredo at pananampalatayang Islam sa ating bansa, salamat sa Allah dahil dito natalo ang mga dayuhang Kastila. Sapagkat lalo silang naging matatag at makabuluhang pagmamahalan ang naitaguyod nila sa isa't isa sa maraming kadahilanan. Maaring ito ay dahil sa katangian
katangiang sila ay may iisang pinagmulang kasaysayan, iisang bansa, iisang diwa. Hindi naging sagabal sa kanila ang uri ng kanilang pananampalataya at sariling pamamaraan sa pamumuhay. Naitayo nila ang matatag na sagaysag ng kanilang pagkakaunawaan at pagsasamahan kahit sa larangan ng pampamilya na kasalukuyan ay lalong naging mahirap tiyakin ang kanilang kulay dahil sa dami ng naging bunga ng kanilang pagmamahalan at pagsasamahan. Malaki ang posibilidad na nasa pamagitan ng bagong henerasyon ay maaring maibalik nila ang kalayaang inagaw ng mga dayuhang Kastila sa ating inang bansa. Ito ang pagka-iisang bansa, iisang diwa at iisang paniniwala sa puong may kapal na ito ang pinaghirapan, ipinagtanggol at hinangad ng ating mga ninuno at ang kanilang buhay ay naging kapalit alang-alang sa atin. Dito po ang nagtatapos ang kasaysayan sa Pilipinas. Islam ang pinakaunang relihiyon sa ating bansa. Kung mayroon po kayong katanungan, nandito po kami sumagot sa mga katanungan. Kung hindi po namin alam, kami po ay humihingi ng pasensya. Maraming salamat, Dr. Man. Yung boses mo, ang ganda-ganda pala ang boses mo. Hindi gaya sa akin na wala na virus. Sino yung mga kaibigan na Abu Ahmad? Assalamualaikum. Kung sino palang magtanong, halika brother, may magtanong sa iyo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po. Brother, ang itatanong ko lang po kung paano po itinuro ng mga Kastila ang kanilang religion sa mga Muslim noon na kanilang nadatnan sa Pilipinas. Kung paano nila itinuro, ito po ba ay sa magandang paraan o sa pilitan po? Dito po sa ating kasaysayan, makikita natin inano nila Sabi nila, masama daw pag inano, huwag mong anuhin. sa pilitan ang kanilang ng Kristyanismo. Sa pilitan. Oo. Ikaw kadugo kang lapu-lapu, pero takot ka magsagot. Pinilit, pinatay. Ha? Pag hindi kayo mag-Muslim, mag-Kristiyano noon, patay kayo. Ha? Pinapatay po, ginagahasa. Ginagahasa ang mga babae, pinapatay ang mga bata. Kung hindi man pinapatay, pinipilit, pasambahin, binindagan, at ang mga matatanda ay pinapatay. Lulo po mga taga Lapu-Lapu ang pumatay. Kasi Lapu-Lapu isang Muslim, sabi nila. Okay? So, yun po ang istorya sa Pilipinas. Nakakahiya po ito. Bakit? Sa mga Kristiyano, kung ako ang Kristiyano, Brother Abdurrahman, nahiya ako. Bakit? Itong dayuhan, namimilit, pinapatay ang ating mga ninuno upang maging Kristiyano. Ang ating mga lulo noon, mga ninuno, may rason sila maging Kristiyano. Bakit? Pag hindi sila mag-Kristiyano, papatayin eh. Di ba? So napilitan sila. Ang nakakahiya na generasyon ngayon, hindi pinipilit, nag-Kristiyano pa. At tanungin mo sa relihiyon, walang may sasagot, maliban lamang sa kinagisnan. Di ba? Kinagisnan. Tatanungin mo, bakit ka ganun-ganon? Kinagisnan. Hindi niya alam na pati pangalan, apelyido, pinalitan. Balbua. Ikaw, Balbua? Opo. Pati apelyido mo, hindi na Pilipino yan. Balbua na rin.
kung sabi mo bulaklak, siguro Pilipino. Siguro yung nuno nag-surrender din. Ngayon ang Ramos, Dos Santos, Siento, ay hindi apelido ng mga Pilipino yan. Ang apelido ng mga Pilipino, Manatag, Tikling, Tukmo, Kalimukon, Tamsi, ay paano, di ba? Sapa. Agila. Ano ba tayo? Mayroon ba tayo Agila? Ha? Purwakwak. Purwakwak mo bilido nyo. So, sino bang magtanong? So, pinipilit po. Halika. May regalo. So, pinibudyo ka. Kasi ganito, Ustad, parang dagdag ko lang din doon sa history na inano niya. Kasi sa amin sa Bohol, taliwas doon sa sinasabi niya na nakipaglaban. Kasi kung makikita nyo, isa pa nga sa ginagawang parang tourist spot sa Bohol yung Sandugo. So, kabaliktaran ang ginawa ni si Katuna doon sa amin. Ang ginawa ni si Katuna, nakipagsandugo pa siya ni yung isang expedition na nakarating sa Bohol. Sandali ka nga. Ano ba yung si Katuna? Muslim? Si Katuna. Anong tribo niya? Tribo siya sa Bohol siya na ano. Kadugo mo. So, sa aking kasi yun ang naging history na sa Bohol, kabaliktaran yung ginawa niya doon. Nakipagkaibigan siya, kaya ang nangyari pala, mas nauna siya mas nauna yung hindi ako magkamali sino ba yung nakasandugo niya? May kanta yan eh. Ang sanduga, si Legazpi. Nakipagsandugo siya ni Legazpi, kaya nangyari, yung sumunod na expedition yan yung kay Magellan. Kaya nangyari, parang may bumalik na expedition babalik sa Espanya. Sinabi na okay pumunta sa may lugar kayo na okay pumunta doon kasi welcome yung mga tao doon. Nagkali, kilala mo si Daguhoy? Si Daguhoy, yun ang palaban din yun na pero may isang na nag-welcome sa Bakit yung nagsandugo, yung makipaglaban hindi mo panggitin? Kakampi kaya tayo rin siyang Espanyol eh. Meron palang Bulanon doon, taga Bohol, nakipag-away si Daguhoy. Bakit doon ka pumakampi sa taong mag-surrender? Di kaya nga inaano ko lang Ustad na kumbaga sa halip doon na may ibang tao na nakipaglaban, may iba din na nag-welcome. Kaya Sandali lang. Ikaw ngayon, kung nandoon pa si Legazpi, may kanyon sila, may mga baril sila. Ang sa'yo, luthang lang. Luthang, alam mo luthang? Hindi ka tayo makapagsandugo. Saan ang piliin mo? Ilibing ka o mabuhay? kasi ang parang pinapakita doon sa story ng parang pinapalabas nila na winelcome yung mga Hindi sila humabot. Kilala mo ba? Mukha mo, humabot ka. Di ba? basta yan lang naman sa akin Ustad, parang naging kabaliktaran na Ang mga taong natakot sa mga Espanyol, nakipagsandugo, nakipag-ibigan, nag-surrender dahil takot. Kasama na yung lolo mo. Pero si Lapu-Lapu, yung lolo nito, si Daguhoy, sila ni Sulaiman, si Raja Sulaiman, ay nakipagpatayan sila. Totoo talaga may nag-surrender sa takot. Imagine, hindi ka ba matakot? Papatayin yung mga anak mo. Pero ikaw ngayon makipagsandugo ka mag-surrender, bigyan ka ng rangko, binigyan ka ng armas. Ayaw mo, ngayon nga bayaran lang magbuta, buta ka agad eh. Sabi, bayaran lang eh, di ba? Kunin mo ang saba, kukunin din niya ang saba. YouTube, sa saba. Itong mga brother na may mga muklo, na nakipaglaban para kunin ang saba, una, bawal po papatayin kapwang Muslim. Kunin daw nilang Saba dahil sakop daw sa Pilipinas. Ang totoo lang, laki-laking pagsisisi ko ngayon na ang Pilipinas nakuha ng mga Pilipino. Sana ang Pilipinas nasakop sa Amerikano, gaya ng Hawaii. Nasakop ng mga Japan. Tingnan mo ang Japan. Tingnan mo ang Hawaii. Tingnan mo sa buong Asia. Halos palagi tayo ang nangunguna sa number 1 na nangunguna, alam mo? Kung nangunguna sa Asia, kurakot. Number 1 tayong kurakot. That's why, sa Pilipinas, sa buong mundo, sa Pilipinas mo lang makita ang pinakamalaking buhaya. Si Lulong.